Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na hango sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Iniba lamang po namin ang ibang bahagi at impormasyon para na rin po sa kapakanan ng pamilya nang nagbahagi ng kwento. Pakinggan natin. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, mayroon isang matandang lalaki na tinatawag na Mang Temyong. Siya ay kilala sa kanilang lugar dahil bantog siya sa kanyang kakayahan. At iyon ay ang paggawa ng mga agimat. Iba't ibang uri ng agimat na nagbibigay ng lakas at proteksyon sa mga taong makakasuot nito. Maraming tao ang pumupunta sa kanyang tahanan, lalo na yung mga naniniwala sa mga kababalaghan at mga lihim na karunungan upang magpagawa ng agimat at magpatulong na rin. At laging meron si Mang Temyong na mga kakaiba at mga natatanging materyales na ginagamit nito para sa kanyang mga agimat. Ngunit isang araw, nang hindi inaasahan, ang mga materyales na ginagamit niya ay bigla na lamang nawala. Hindi alam ni Mang Temyong kung saan napunta ang mga ito. Hinalughog na nito ang kanyang kabahayan. Subalit, hindi pa rin niya ito makita. Sinubukan niyang balikan ang mga lugar na kanyang napuntahan nung araw na yun. At nagbabaka sakaling naiwan dun o nalaglag ang mga bagay na yun. Subalit, bigo pa din si Mang Temyong na makita ang kanyang hinahanap. At dahil dun ay nagdesisyon siyang maghanap na lamang ng ibang materyales. Inantay ni Mang Temyong na sumapit ang unang Biyernes ng buwan na parating. Iyon ang araw na kanyang napili. Dahil ayon kay Mang Temyong, sa araw ng Biyernes at sa araw ng Martes, ang pinaniniwalaan niyang mas malapit siya sa mga bagay na may kahiwagaan. Pagkatapat ng Biyernes ay 3:00 pa lamang ng madaling araw ay bumangon na si Mang Temyong. Nagsagawa na ito ng kanyang pagdarasal at nagpakain ng mga dasal sa kanyang mga tangan na nagsisilbi niyang proteksyon. Muli ay umakyat si Mang Temyong sa isang bahagi ng bundok na kung saan ay bihirang-bihirang may pumuntang mga tao. Ang totoo niyan, ang parting ito ng kabundukan ay bahagyang lingid sa kaalaman ng nakararami. Mangilan-ngilan lamang ang nakakaalam ng gawing ito ng bundok. At sa pagbalik ni Mang Temyong sa parting iyon ng bundok, ay tila may tumawag sa kanyang atensyon. At ng kanyang paglingon, ay mayroon itong napansin na mula sa umaagos na tubig, kung kaya't kaagad niya itong tinungo. At nang makalapit,
ay nakatagpo si Mang Temyong ng isang kakaibang uri ng bato. Isang klase ng bato na pawang ngayon pa lamang niya nakita. Sapagkat ang bato na ito ay may mga nakaukit. Tila mga simbolo na mga kakaibang letra na sadyang iniukit sa bato. Agad niyang napansin ang bato na yun dahil sa kanyang nakatutuwang kulay. At bilang isang tagapagpagaling, alam ni Mang Temyong na meron itong taglay na kakayahan. Kaagad inilabas ni Mang Temyong ang kanyang panyong kulay itim at saka inilagay ito sa kanyang kanang kamay na siya namang ipinangkuha niya sa kakaibang bato na yun. Pagkakuha ay saka na inuwi ito ni Mang Temyong. Nang iuwi niya ang bato sa kanyang tahanan ay wala nang inaksepang panahon si Mang Temyong. Kaagad niya itong inalayan ng dasal. Bukod dun, isinagawa din ni Mang Temyong ang pagkonsagra sa bagay na yun. Makalipas ang ilang oras sa kanyang ginagawa, ay agad naman niyang sinimulan ang paggawa ng isang agimat gamit ang bato na yun. At habang ginagawa yun ni Mang Temyong, ay nakatuon lamang ang kanyang atensyon dito. Hindi na rin niya alintana ang gutom o pagod o kung ano pa man. Ang mahalaga ay nagawa niya ang kanyang pakay. Nang matapos niya ang agimat, ay isinuot ito ni Mang Temyong at isinabit sa kanyang leg. Sa kanyang pagkamangha, ay biglang may naramdaman siyang kakaibang pag-init. Tila umiinit ang bagay na yun na kanyang isinuot. At ilang sandali pa tila nagkaroon si Mang Temyong ng kakaibang lakas ng loob na hindi niya naramdaman noon pa man. At dahil doon, ay pinanatili niya lamang ang bagay na yun na nakasuot sa kanya. Habang tumatagal, nakapansin ng mga taga-baryo sa pagbabago kay Mang Temyong. Hindi na siya gaanong napapagod at masigla sa kanyang paglalakad. Dahil dito, ay nagtanong sila kay Mang Temyong kung ano ang sikreto ng kanyang lakas. Subalit, ang tanging itinugon lamang ni Mang Temyong ay pagngiti at napakamot ito sa ulo na parabang may itinanong ang isang guro sa kanyang estudyante at hindi malaman ang isasagot. Sa naging tugon na yun ni Mang Temyong, ay hindi na kinulit pa ng mga kabaryo si Mang Temyong. Nauunawaan na nila na ang mga ganitong bagay ay hindi maaaring ipagsabi kahit kanino. Ngunit may napansin ang isa sa mga kakilala ni Mang Temyong. Napansin nito ang tila kwintas na nakasabit sa leeg ni Mang Temyong. Dahil kakaiba ang itsura nito. Doon naisip ng lalaking yun na maaaring doon galing ang lakas at liksi na yun ni Mang Temyong. Ngunit hindi lamang mga taong nangangailangan ang nakapansin sa kakayahan na yun ni Mang Temyong. Kumalat din ito sa mga karati baryo.
Hanggang sa isang araw ay may dumating sa kanilang baryo. Isang maitim na lalaki. Malaki ito at may katangkaran. At higit na mas malaki ang pangangatawan sa karamihan ng mga kalalakihan na naroroon. Ilang sandali pa ay nagpakilala ang lalaki. Siya daw ang tinatawag na mandirigma. Ang mandirigma ng kalaban. Ang mandirigma ng kalaban ay isang bantog na mandirigma na kilala sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, at ang kanyang mga tagasunod ay sumisira ng mga nayon at nagpapahirap sa kanilang mga mamamayan. Sinasabing ang mandirigma ng kalaban ay may taglay ding agimat na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang magapi ang kanyang mga kalaban. Ngunit si Mang Temyong ay hindi nagpapahintulot sa mga ganitong uri ng kaguluhan sa kanyang nayon. Hindi rin niya pinapayagan na ang mga tagasunod ng taong ito na nagpakilalang mandirigma ng kalaban ay magpakalat ng karahasan at kasamaan sa kanilang lugar. Kaya't pinili ni Mang Temyong na lumaban. Dahil doon ay hindi maiiwasang magkaroon ng sagupaan sa pagitan ng Mang Temyong at ng dayong iyon. Ang sagupaan nila ay naganap sa isang malawak na parang ng nayon. Sa umpisa pa lamang, ramdam na ni Mang Temyong ang lakas ng kalaban. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa dahil alam niyang may agimat siya na nagbibigay ng lakas at kapangyarihan. Sa kabila ng lakas ng nakalaban niyang nilalang, ay hindi nagpagapi si Mang Temyong. At nagawa niyang talunin ang nilalang na yun, dahilan upang mapilitang magsipag-alisan ang mga tagasunod nito sa kanilang baryo. At nung sandaling din yun, ay bigla na lamang din naglaho ang mandirigma ng kalaban, na lalong nagpatibay sa paniniwala ni Mang Temyong na ang kanyang nakalaban ay hindi pangkaraniwang tao. Isa itong nilalang na nagpanggap na tao. Isang gabi, habang naglalakad si Mang Temyong sa gubat, bigla siyang sinapian ng kakaibang takot. Ramdam niya ang presensya ng isang masamang nilalang sa paligid. At hindi niya alam kung ano ito. Biglang dumating ang isang babae na may kakaibang itsura. Matangos ang ilong, maitim na kulay ng balat, at nakasuot ng kakaibang kasuotan. Sinabi ng babae na siya ay isang aswang na gabunan. Isang uri ng aswang na mas malakas at mas mabagsik kaysa sa pangkaraniwang aswang. Nakikipaglaban si Mang Temyong sa mga masasamang elemento upang ipagtanggol ang kanyang nayon. Kung kaya't walang takot niyang hinaman ang aswang na yun sa isang labanan. Alam niyang hindi niya ito kayang talunin sa kanyang lakas at kapangyarihan, kung kaya't kinailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Sa pamamagitan ng kanyang katalinuhan at diskarte, ay nakagawa si Mang Temyong ng isang agimat na nakapagpapalakas ng liwanag.
Sinabi niya na ito ay ang tanging paraan upang talunin ng aswang na gabunan. Sa unang tingin, hindi naniniwala ang aswang na ito, ngunit nagpatuloy pa rin si Mang Temyong sa kanyang plano. Sa kanilang laban, sinikap ng aswang na gabunan na talunin si Mang Temyong. Ngunit hindi niya ito magawa dahil sa agimat ng liwanag. Sa wakas ay natamo ni Mang Temyong ang tagumpay laban sa masamang nilalang na ito. Matapos ang laban, mas lalo pang napatunayan ni Mang Temyong na hindi lamang lakas at katapangan ang kailangan upang maging isang tagapagtanggol ng kanyang nayon. Kinakailangan din ng katalinuhan, disiplina, at pagmamahal sa kanyang mga kababayan. Dahil sa kanyang tapang at katalinuhan, ay lalong naging tanyag at respetado si Mang Temyong sa kanyang nayon. Isang araw, habang naglalakad naman si Mang Temyong sa gubat, nakatagpo siya ng isang nilalang at nakakatakot na demonyo. Tumitili ang mga ibon at ang mga halaman ay tila may kinatatakutan dahil sa presensya ng demonyo. Ang demonyo ay napakalaki at may pakpak na itim na nakakabit sa kanyang likuran. Nang mapansin ni Mang Temyong ang demonyo, agad siyang humanda upang lumaban. Alam niya na ito ay kanyang isang malaking hamon sa kanyang kakayahan at lakas. Ngunit dahil sa kanyang tapang at determinasyon, hindi sumuko sa laban si Mang Temyong. Lumaban siya ng buong tapang at nakuha niya ang kanyang agimat. Agimat na nagbibigay sa kanya ng karagdagang lakas at kapangyarihan. Pinag-isa niya ang kanyang lakas at katalinuhan upang talunin ang demonyo. Ang labanan ay tumagal ng ilang oras. Ngunit sa uli, natamo ni Mang Temyong ang tagumpay. Napatunayan niya na kahit gaano kahigpit ang kalaban, kung meron kang tapang at determinasyon, kaya mong talunin ang mga ito. Matapos ang laban, naging bayani si Mang Temyong sa kanyang nayon dahil sa kanyang tagumpay laban sa nilalang na yun. Pinatunayan niya na ang tunay na kahusayan ay hindi lamang sa pagiging matapang, kundi pati na rin sa pagiging matalino at matyaga. Naging huwaran siya sa kanyang mga kababayan na kung meron silang tiyaga, determinasyon, tapang, ay maaari nilang malampasan ang anumang pagsubok na kanilang haharapin. Ang kanyang mga agimat ay patuloy na nagbibigay ng proteksyon at lakas, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga taong nangangailangan ng tulong.